Ay kung makikita nyo mga kagalawan, ito po ang itsura ng loob ng ating voltage regulator. Mga kagalawan, isang maganda at mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Welcome na naman po sa isang panibagong video natin kung saan ating pag-uusapan po ang kahalagahan ng ating battery ng ating sasakyan. Kung napanood nyo po yung isang upload natin na video mga kagalawan kung saan ating pinag-usapan na ang ating pong battery ay bahagi lamang po ng tinatawag na charging system ng ating sasakyan. At sa ating charging system po ng sasakyan kung saan ating pinag-usapan na ang mga kasali nga po sa component ay si alternator, regulator at yung ating battery po. Lahat po silang tatlo mga kagalawan ay mahalaga po sila sa ating sasakyan. May kanya-kanyang role na nilalaro pero pare-pareho po silang importante. Ngayon iisa-isahin po natin yan. At ang pag-uusapan muna natin sa araw na ito ay ang ating battery nga. Pag pinag-usapan natin si battery, na-mention po natin na si battery mga kagalawan ay siya yung pinaka power bank o pinaka nagsto-store ng voltage na kinakailangan ng ating sasakyan mga kagalawan. Ngayon kung pag-usapan natin yung magandang kondisyon ng battery, ilan nga ba dapat ang voltage ng battery na dapat ay tamang voltage na nasa loob ng ating battery, o kung sa English pa yan ay standby voltage ng ating battery, yung voltahe na nasto-store sa ating battery kapag hindi siya gumagana ang ating sasakyan. Ayon sa aking pagtatanong-tanong at pagsasaliksik, kasagot ni Uncle Google mga kagalawan. Ang sabi ni Uncle Google, dapat ang isang fully charged na battery mga kagalawan ay naglalaro daw yung kanyang charge dapat nasa 12.6 to 12.8 volts. Yan dapat ang tamang voltahe ng isang full charge na battery mga kagalawan. Ngayon naman, alamin natin kung ilan dapat ang tinatawag naman na ideal. Pag sinabi namang ideal, mga kagalawan, ang acceptable daw na karga ng isang battery pag sinabi nating ideal ay nasa 12.4 naman po to 12.8. Okay, ulitin natin 12.6 to 12.8 mga kagalawan ay fully charged ang ating battery. Ang ideal o acceptable po 12.5, 12.4, acceptable pa po yan. Huwag na pong bababa doon. Ngayon, titignan natin, paano nga ba natin malalaman kung tama yung o nasa ideal pa ba yung karga ng ating battery. Siyempre, yung gagamitin po natin ay ang ating voltmeter. Ito po ang ating voltmeter, digital voltmeter. Ay binili natin ito sa Shopee sa halagang wala pa pong 100 pesos. Bumili po tayo na ito. Voltmeter. Pwede rin po kayong gumamit ng tinatawag naman na multimeter. Multimeter po siya kasi nakakasukat po siya ng amperes, nakakasukat po siya ng volts, continuity, at iba pa mga kagalawan. Multimeter po ito. Sa kasamang palad, sira ang ating multimeter kaya hindi ko po may papakita sa inyo kung paano ito gagamitin. Ngayon, gamit ang ating voltmeter mga kagalawan, titignan po natin kung nasa tama po bang standby voltage ang ating battery. Ganyan lang po yung mga kagalawan, yung pagsusukat niyan. Idiin nyo lang po sa pole ng battery yung pula natin. Yung pula po natin ay nasa positive po yan palagi. At ang itim naman po ay sa ating negative. Ayan. 12.6. Kung makikita nyo mga kagalawan ay naglalaro sa 12.6 yung ating standby power, which standby voltage, which is good nga po. Kasi yung hinahanap natin ay nasa lang po, 12.24 to 12.8. Yun lamang po ang ating hinihingi, which is pasok po siya.
Huwag pong lalagpas ng 12.9 kasi pag lumagpas po yan ng 12.9, ibig sabihin po niyan mga kagalawan ay nag-o-overcharging po ang ating battery. At isa sa palatandaan yan, pag nag-o-overcharging ang ating battery, lumalabas po, kumukulo yung ating pinaka-lead acid ng ating battery, nagsisilabasan po yan dito, kaya magkakaroon po dito ng basa, nakatagalan po ay nagiging parang corrosion po, nagpo-form po yan dyan na kulay puti, nag-aasin-asin, di ba? Ganun po yung palatandaan yan mga kagalawan. Ngayon, dahil nakita natin na nasa normal naman yung charging ng ating standby voltage ng ating battery, bibigyan ko naman po kayo ng kung paano nyo. Sabi ko nga, pag lumagpas po yan, 12.8 lang yung hiningi. Pag yan po ay nag 12.9, 13, ganyan na. Na po yan, nag-overcharging nga po yung ating battery. Pag masyado naman pong mababa, ibig sabihin po ay kinukulang po ng karga yung ating charger o yung ating alternator. So yung problema po niyan ay it's either nasa ating alternator o nasa ating voltage regulator po. Okay, ngayon po ay na-set up ko na po ang ating voltmeter. Nakita nyo, kinabit na natin doon. Ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin mga kagalawan ay ang kung ano naman ang ideal na charging voltage ng ating battery kung ang ating sasakyan po ay umaandar. Pag pinag-usapan po ang ideal na charging voltage, dapat daw po ang ating voltahe ay naglalaro po sa 13.7 to 14.7 volts po mga kagalawan. Pag below 13.7, ang ibig sabihin po niyan ay low charging po o mahina po kumarga ang ating alternator mga kagalawan. Ngayon naman po kung 14.8 naman po siya pataas, lumagpas naman po ng 14.7, ibig sabihin naman po niyan ay nag-o-overcharging po ang ating alternator. Ngayon, ating papaandarin ng ating sasakyan at titignan natin kung nasa tamang pagkarga po ba ang ating alternator mga kagalawan. Ayan, at umaandar na nga po at tignan nyo pong maigi mga kagalawan. 13.2. Yan lamang po ang kinaya. Subukan nating i-rev. Susubukan ko pong i-rev. Sa akyat pa po yan pag na-revolution natin. Teka lang po, nahihirapan po akong dumukot. 13.3, 13.4, 13.7. Yan, 13.7, 13.8. Pag tumatakbo na po yung ating sasakyan, nag-ano na po tayo, nag-engage na po tayo ng accelerator, nag-high RPM yung ating sasakyan. Doon po umaabot na po ng 13.7, 13.8, 13.9. Yan na po yung pinakakaya. Pero para sa akin po, yung setting na yan ay medyo mababa po yan mga kagalawan. Mas isiset ko po yan, mas ipapapor ko po yan kung mga naglalaro na po siya ng 13.5 to 13.7 kapag ka idle lang po tayo, naka-standby yung ating sasakyan, hindi po tayo tumatakbo. Mababa po yan mga kagalawan. Ngayon naman, bibigyan ko na naman kayo ng isang bonus kung paano ko ginagawa yung pag-a-adjust po para tumaas po yung pagcha-charge ng ating voltahe. Sa ibang sasakyan po niyan mga kagalawan, sabi ko nga, 'di ba hinihigpitan itong papatayin mo muna yung sasakyan, hihigpitan mo itong alternator kung medyo maluwag. Pero may mga sasakyan po kasi na ang ating regulator po ay IC type, kagaya ng ating Mitsubishi Adventure. Pag sinabi pong IC type, nasa likurang bahagi po ng ating alternator ang regulator, nakakabit na po mismo doon. Kaya hindi po tayo makakapag-adjust doon mga kagalawan. Kaya mostly talaga yung option niyan ay gaya sa ating Mitsubishi Adventure nga, dito tayo, naghihigpit tayo dito. Pero ito may option tayo, litaw na litaw po ang ating voltage regulator. Papakita ko po sa inyo kung paano natin tataasan. Ayan, at ito na nga po yung laman ng ating voltage regulator mga kagalawan.
Yung technique po na ito ay nakuha ko lang din po, nagaya ko sa dati kong mekaniko, mga kagalawan. Ang pagsisetting po, ito po yung loob, ano. Ito lang po, yung ginagalaw natin dyan, mga kagalawan, ididikit lang po natin yung contact. Dito lang po, dinidikit lang po yung contact niyan, mga kagalawan. Yan. Binend lang po natin ng konti, dinikit lang yung contact. Ito, pwede rin yan na, ito yung galawin nyo ng bahagya. Ganyan lang po yung technique dyan. Ididikit yung contact, mga kagalawan, ididikit para lumakas. Inilalayo bahagya, pwede kayo umangat dito, pwede dito, para naman bumaba yung charging niya kung sakaling nag-overcharging siya. Kung may mga kagalawan tayo nanonood dito ng mga mekaniko, kung may mga technique po kayo, i-comment nyo lang po sa comment section sa baba, kasi kagaya nga ng lagi ko sinasabi, always naman po tayo dito, willing tayong makinig at tanggapin yung inyong mga kaalaman para nga sa karagdagan po naming kaalaman, mga kagalawan, kasi lahat tayo dito, sabi ko nga, dapat ay nagtutulungan po tayo dito, mga kagalawan. Ayan na nga, mga kagalawan, tignan nyo, 13.5 na, di ba po? Ngayon, susubukan nating i-rev, para masigurado natin na hindi siya mag-overcharging. Yan. Yan. Yan po ang tama. Isa standby po natin, idling natin ay 13.5 para pag umapak na po tayo sa ating accelerator, aangat yung ating tataas yung ating RPM, magkakarga po siya ng tama, hindi masyadong mababa, hindi rin po lalagpas. Alalahanin nyo po na yung ideal sa napag-usapan nga po natin ay 13.7 to 14.7 lamang po. Ngayon, kahit i-high rev ko po ito, tignan nyo, (14.6) yung pinaka natin, tamang revolution na po yun, kasi pag tumatakbo tayo napakataas na ng RPM na yun po. So mga kagalawan, sa araw na ito, nawa hangad ko ay may ibigay na naman akong bagay sa inyo na magagamit nyo po sa inyong buhay-buhay. Una, magamit sa inyong sarili, at magamit po natin, makatulong po tayo sa ating kapwa. Isang magandang araw po para sa ating lahat. God bless us all.